Ito, aminin na natin 'to, may masaktan o hindi, bahala kayo. Ang tingin ng iba sa particularly sa OFW, ang tingin nila sa mga OFW, ATM. Ininspeksyon ko lang ang bahay. Darating si kapatid, ipapatabas natin ito. Kailangang malinis-linis ito. Ayan. Yung ating lumang balikbayan box, wala na. Nadayoktok na. Nung huling punta ko dito, nailabas ko yung mga sentimento ko, mga nilalaman ng puso natin tungkol sa balikbayan box na sinasabi lang natin na kahon. Isang box, isang balikbayan box, wala na, gano'n na. Pero may malalim na itak yan sa ating puso. Sa mga OFW, sa mga manggagawang Pilipino sa mundo. Alam niyo kung anong gusto kong sabihin. And, yun. Nung last week, ito yung lumabas mula sa puso ko. Paalis na ako mula sa aking pagbisita sa aming lumang bahay nang muli kong makita ang isang malaking bahagi ng aking buhay abroad. Ipinalinis ko ang bahay. Ipunin ang mga basura pero wag mo nang itatapon para ma-check ko. Baka may kailangan pa akong isalba kahit basura na siya sa mata ng iba. Yung talagang panapon na, ilabas nyo na. Iyon ang bilin ko. Kanina sa loob, nakaplastik na ilang bagay na mukhang pwede pang itago. Etong kahon, inilabas na nila. Isa lang ang ibig sabihin nito na hindi ko na kailangan i-explain pa. Sa 12 taon ko sa Japan, sa bawat uwi, sa bawat pagbisita sa aking inay, andyan lagi ang aking balikbayan box. Unti-unti ko itong pupunayin habang papalapit ang pagbabakasyon. Naaalala ko ang bawat excitement, bawat ipon, bawat ngiti tuwing nagbabagsak ako ng whatever sa kahon. Magic kahon ang tawag ko sa kanya noon. 4 na taon na simula na mag-decide akong umuwi na at magpahinga. Hindi naman na kasi ako bumabata. At dito rin naman ang uwi nating lahat. Pinas pa rin. May karot sa puso na makita kong muli ang balikbayan box na ito dahil pinapaalala niya ang masasayang sandali. Ang paghihiwa-hiwalay ng mga pasalubong para sa mga kapatid. Ang ngiti ng inay na hindi matutumbasan. Ang tuwa sa mukha ng mga kapamilyang dinatnan. At ang saya na nararamdaman ko dahil may naibabahagi ako. Ang kahon na ito hindi lang puno ng pasalubong para sa akin. Ito ay puno ng pagmamahal. At dahil doon, sa totoo lang, mas masaya ako kaysa sa kanila. Wala yung kwenta-kwenta ng gastos, kwenta-kwenta ng pagod. Basta masaya ako para sa kanila. Sulit ang lahat. Masaya ang lahat. Hindi na praktikal na itago ko pa ang kahong ito. Basang-basa na, maputik, malambot na. Kukunin na siya ng basurero maya-maya. Ano man, ang mga moments ko habang pinupuno ko siya sa Japan at ang alaala ng inay at ng aking pamilya habang pinubuksan siya dito sa Pilipinas ay habang buhay naman nanatili sa aking puso. Para po sa lahat ng magagawang Pinoy sa buong daigdig, mabuhay po kayong lahat. Mabuhay tayong lahat. May balikbayan box man na wala sa ating pag-uwi. Ang importante, ang pagmamahal sa ating pamilya, sa anumang pamamaraan, ay nasa puso nating lahat. Ayan, so, tara na at po kayo magkakakalas at pag-uusapan natin ngayon ang isa pang o ang ilan pang mga bagay-bagay na minsan ay tumutusok na sa puso, isip at damdamin ng mga OFW, mga bonggang-bonggang nagtatrabaho sa ibang bansa para sa kanilang mga pamilya. Po kayo magkakakalasama kaya. Okay. Hawakan na natin. Ito siguradong matibay sa hangin. Wala na tayong kakatakot ngayon. Di ba kaya tayo hindi pa maka-vlog sa area na to? It's because ng lalakas ng hangin.
Pero kayo with this, Boya Mike, ay nako, kaya bili na kayo. Punta na kayo sa TikTok ko, ito yung link. Kung may lalagay ko yung link ha, kung hindi, pasya lang kayo doon. Makikita niyo yung vlog ko doon na ang title ay parang Boya and may yellow basket. Yun. Order kayo doon. Kung bibili rin lang kayo doon na sa akin. I-try ko rin iyan na dito, i-attach. Ayan. O i-tag. OFW. Not only OFW, but all Pinoys abroad. Meron mga nakapag-asawa na, meron mga permanent residents na ng kanilang bansa. So, hindi na OFW talaga basically ang tawag sa kanila, kundi Pinoy overseas or overseas Pinoys, overseas Filipinos. Whatever, may mga asawa man o lahat, 99% tuloy pa rin ang kahit ng mga yan. Para sa inyo, para sa ating lahat. And then, mabaliwala minsan. Let's go straight to the point muna bago natin i-detalye. Ang aking tinutumbok is, may isa o dalawa akong kaibigan na natatrabaho sa abroad na andun pa rin yung mga hinaing na kapapadala lang. Ito yung isang sample, kapapadala lang, hinihinga na naman. Ang tingin kasi ng iba, ito, aminin na natin to, may masaktan o hindi, bahala kayo. Ang tingin ng iba sa, particularly sa OFW, ang tingin nila sa mga OFW, ATM. Minsan DSWD pa. Ay nako. Bangko. Palawan. Luwil Air. Yan ang mga naiisip natin pag sabing, OFW ka, ting, 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 OFW, Palawan, yan, padala, Express. Diba? I hate to admit this, but when I was still here in the Philippines, English tayo, and may dumarating na kaibigan natin na galing abroad, super inggit talaga ako. Dalawang klase man na inggit, yung inggit na gusto mo maging kagaya rin nila or inggit na gusto mo siyang ibagsak. So doon tayo sa una. So, yun. Alam niyo ba na that's why hindi ako masyadong imberna sa mga nangungulit. Uy, pasalubong ko or ganito. Because I was like them before. Hindi ba ito aminin ng iba? Bahala kayo, basta ako aamin ako na pag nalaman ko nandyan na ay, sugod akong ganyan. Nakakatuwa naman, may mga reserba na sa akin na tsokolate. Pag may tsokolate tapos isang sigarilyo, tuwang-tuwa na ako. Ganoon. Kaya nga pinagkaano ng tsokolate, it's either sabihin ko na wala na, which is basically totoo naman na wala na. Or, sige, minsan ako pang nagdadala. Ganun kasi, pag nangyari na sa iyo yung dati yung ikaw yung nananalubungan or something, ang intention mo ngayon, pag ikaw naman yung nasa taas o ikaw na yung nasa abroad, yun pa rin pangunahin mo. Teka, abot ang kosa na, teka, maglalagay ako ng mga 10 pa ritong extra kasi baka may mga kaibigan ako biglang ganun. Huwag na mo natin isingit yung ay nako. Unahin ang sarili, mag-ipon para sa ano. Kasi napag ka naman yung ilang mga buti ng tsokolate para ipagdamot ko pa. Ano naman magagawa nun sa kinabukasan ko? Diba? Kahit masabihin ako pag naipon-ipon niya marami rin ako, walang kiber. Pero saka na natin mag-usapan yan, yun ngayon muna. Na ang daming mga OFW yung nasasaktan na deep inside. Dahil minsan sila pa yung masama. Hindi na utangan ang sama mo na. Hindi ka nakapagpahiram sa ganito, ang damot mo na. Hindi ka nakapagpaluag sa ganito, sa kanya. Ang sama-sama mo ng tao. Sa totoo lang po, sa Japan mga 3 na na-encounter ko na walang pera. 3 sitwasyon. Yung isa nang hiram sa akin ng pambayad ng kuryente. Sa Japan ang ganda. Walang pambayad ng kuryente. Kasi yung mga sitwasyon yan. Minsan walang trabaho, minsan ayaw payagan ng asawa, minsan hindi kaya ng katawan, minsan walang mapasukan na akma sa kanya. Mga ganun. And then minsan mayroong umiiyak at hindi inaabutan ng asawa, walang pambayad ng ganito. Sa Japan. At alam kong hindi lang sa Japan, maging sa Amerika, Europa, Italia, for example, Spain doon. Maraming Pinoy doon, di ba? Or Middle East. Lahatin na natin. Hindi lahat ay may kwarta.
Tapos pag nakita pang may bago kang bag na dala-dala, ah, may bagong bag, hindi ako napahiram isang araw, nagsasabi lang naman ako at may sakit yung kanya, inaanak din naman niya. Eh, ganyan mga bunganga. Nakita ka lang na kumain ka sa restaurant twice sa loob ng isang buwan, hindi mo nila alam na libre ka lang dun sa isa. Ang parating na agad sa kanila mga kaibigan, oh, 'di ba? Ang lakas gumastos, ay ang lalaking ayamay. Oh, ang kinakain ay nagsabi akong ang kanyang bayaw ay may ubo. Malala na ubo dadalhin sa ospital. Eh kahit magkakapapadala lang niya ng isang linggo, ay sa kailangan eh, sa palalapit. Oh, eh wala naman kaming trabaho. Mga sample lang yun. Ang ibig kong sabihin, ito na ha, pakitaan natin sila ng pangunawa at wag natin laging ikabit sa kanila ang pera. Kasi hindi naman lahat nga ay meron. Kung hindi man kayo mabigyan lagi, palagi na meron. Save din para sa sarili. Pangalawa, may mga ambisyon din na gustong abutin. Ipagawang ganito, ipagawang ganoon. Baka na, mali natin pag nag-for good na gusto pang mag-aaral. Number 3, kaya hindi makapagpadala, ay wala nga. Maniwala kayo. Maraming walang pera. Ako na ilang beses ako nakaranas na may nakaranas ako ng gutom, nakaranas akong 8 araw pa ang sweldo, eh, isang sardinas, isang karnin horte, di ba? So yun, ang advantage ko is, meron akong kapatid doon, at meron akong mga kaibigan. Pero hindi naman lahat kasi gano'n ang sitwasyon. Merong mga malapit sa bundok, di ba? Na walang kakilalang Pinoy na pwedeng mahiraman anytime. Merong nasa gitna ng giyera. Alam mo kung gano'n nakakatakot yun at nakakapanghina na hindi ka matali, hindi ka makalma because maya-maya baka any moment baka may biglang sumabog or something. Tapos nawalan kayo ng trabaho. Di ba mga gano'ng sitwasyon, isipin natin yun mga kapamilya at mga kaibigang Pinoy sa Pilipinas. Yung mga gano'ng possibilities, yung mga gano'ng mga realidad. Huwag natin lagi silang paghanapan at huwag natin lagi silang hingan man natin. Wala na talaga ibang malapitan. Pag sinabing, ay wala naman talaga eh. Ay wag nang i-tsismis sa kapitbahay. Sariling mga kapamilya at sariling mga best friends ay ilalabas mo na yung kanyang mga kakulangan at mga nagawa mo sa kanya dati, babawi pa because of those situations hindi ka mahirap. Huwag pong ganun. Kasi mga OFW, tuloy lang buhay. Wala mang may padalang mga malalaking kahon. Wala mang madala o maiuwi malalaking kahon. Sa bawat uwi natin sa Pilipinas, diretso lang tayo. Ang mahalaga ay nasa puso natin ang pamilya. Magtagumpay tayo, lumaki yung ating, lumago ang ating, kung may business man tayo or something, or pangkabuhayan abroad, bahagi sila yung mauuna. Yun. At alam ko namang mayorya ng OFW ganyan ang nasa puso, pamilya. Minsan hindi lang maramdaman yun ng mga kapamilya sa Pinas because ATM nga ang dati. Ang tingin talaga nila sa mga nasa abroad, matik na may kwarta ay hindi ho totoo. Oo! Ano ka kayo? Bilib sa inyo? Huwag kong ganyan. Pag-uuwi, aalala yan. Kasi OFW. Kahit hindi ganyan, talagang kami ang gagastos eh. Kasi nangangapa kami, alam namin na mas meron kami sa mga oras na yun. Alam niyo ang tanging gusto lang ng OFW, maramdaman na ina-appreciate ninyo yung mga niaabot. At kung wala mang may abot, still nandun pa rin, ramdam pa rin niya, o ramdam pa rin namin. Nandun pa rin yung care, concern, and pagmamahal. Yun ang pinaka-importante. Hindi yung pagkakauwi ng OFW, 2 weeks, syempre wala ng pera. Hindi man lagi malaki yung sweldo. Sa Thailand, nagtrabaho Diyos ko, 30,000. Ipalagay ng 40-50,000 ngayon. Nasa abroad ka. Laki ng gastusan. May mga ganun, may mga nag-abroad na ano lang kaya, diskarte lang din.
Ayun, so ibigay natin yun sa kanila para mas ganahang magtrabaho, mas makapag-abot. Kapag magaan sa kalooban ng bawat araw, alam niyang walang nagmumura sa kanya, alam niyang walang nagtsitsismis sa kanya, alam niyang walang nagdaramdam sa kanya, alam niyang walang namumuhina sa kanya dahil hindi lamang niya napahiram na pagbigyan. Huwag gano'n, okey? So, mabuhay tayong lahat ng may pagmamahalan at may pagkakaunawaan. Mga OFW 'pag may nalimutan ako, pakisulat na lang sa baba baka meron kayong mga gustong ilabas mula sa inyong mga puso na matagal niyo ng itinatago. Ilabas ninyo o isulat niyo sa akin, babasahin natin sa Facebook na mala Dear Charo. Game ako diyan, okey? Oo nga, why not? Okey, sa aabangan ko 'yan. Sino kaya ang unang-unang letter sender natin? Kahit walang plano-plano, basta naisip ko lang 'yan. Okey, so 'yun, maraming salamat sa inyong lahat. Si Friend Pato, sayang ko si Mas at mabuhay lahat ng Pinoy sa masulok ng world. Pathology pa more and more and more. Thank you.